Alright. 1,000 nakati. Welcome back po mga kaspero sa ating panibawang episode. Samahan naman kami sa aming dayo ngayon. At ito na po ang dito ng aming pagdayo sa Linapakan area. At nung kahapon ay nakahuli tayo ng 3 red bass at sa ating dito naman ay 5 red bass ang nahuli natin. Kaya panoorin niyo po mga kaspero hanggang dulo. Nang sa ganun ay makita niyo po ang buong ganapan namin sa pagdayo. Pagkatapos umaload yung spare gun ko mga kaspero ay agaran akong pumunta sa parting malalim at natanaw ko si Bugoy na nakatira ng dugtutuna. Kaso hindi niya tinamaan mga kaspero at ito binaba natin at try ko itong habulin mga kaspero kaso lang mailap na at ayaw nang lumapit sa atin. Pagkatapos ng ilang minuto mga kaspero ay ito nagpakita ulit ang dalawang dugtutuna kaso lang nung pagbaba pa lang natin ay napansin niya agad tayo at luwangoy pa palayo na mga kaspero kaya papilitin ng ayaw. Panibawang pagsisid mga kaspero at dito nagbubuna tayo doon sa dugtutuna at plano ko this time mag-ambush na tayo mga kaspero at pagkatapos nating makita yung dugtutuna kanina mga kaspero ay habang lumalangoy ako sa itaas ay may napansin akong red bass sa ilalim habang nagpapahinga ako sa itaas kaya dito try tayong mag-ambush dito sa 13 meters nagbabaka sakali na makita natin ulit yun. Ilang segundo lang makalipas mga kaspero ay may napansin na tayong isang red bass doon sa nahan at sobrang laki po nito kaya dito nagtago na ako at inantay ko tong red bass na lumapit sa atin mga kaspero at ito panoorin niyo po ang nangyari. Napakaganda ng pagkatama natin sa isda mga kaspero at hindi na nakapaglaban pa kaya dali na natin itong na-secure at ito pala yung unang huli natin at unang red bass sa araw na to.
Panibagong pagsisid mga kaspero at dito nag-dive ulit tayo doon sa spot kung saan natin napana yung red bass kanina at ambush pa rin ang style ng ating paghahunt kasi dito ako comfortable mga kaspero at malaki ang chance na makapana tayo ng isda. At dito mga kaspero ay may natanaw na tayong mga red bass kaso lang andun sa malalim at ayaw pang lumapit sa atin. Kaya nagantay pa ako dito mga kaspero na baka sakali na may lumapit. Wala talaga mga kaspero at dito pa ako na sana ako ng pagtingin ko sa gilid ko ay may papalapit na dalawang red bass at buti na lang lumapit ng gusto tong isang red bass mga kaspero at napana natin. Panibagong pagsisid mga kaspero at same spot pa rin kung saan tayo nakapana ng red bass kanina. Nagbaka sakali na makapana ulit tayo mga kaspero. At bago pala tayo nag-dive dito mga kaspero ay nakapana na tayo ng isang red bass ulit kaso lang hindi natin nakuna ng video sa pagtira kasi biglaan yung pangyayari mga kaspero kasi biglang dumaan yung red bass sa ilalim ko kaya hindi na ako nakapag-record pa ng video sa GoPro ko. At dito mga kaspero, kakadapa pa lang natin ay nagpakita agad sa atin itong mga red bass. Kaso lang, ayaw na nilang lumapit sa atin mga kaspero at paikot-ikot lang doon sila sa parting malalim. Ayaw na talaga nilang lumapit mga kaspero at umahon na lang tayo at pagkatapos ito, bumalik na ako sa bangka kasi lipat na kami ng panibagong spot mga kaspero. Pagkatapos ng mahigit kalating oras na biyahe mga kaspera ay ito, nakarating na kami sa spot at agara na akong nag-dive dito kasi maraming bait fish dito.
At pagkatapa natin dito mga kaspero at paglingon natin sa likod ay may nakita akong isang red bass. Kaso lang kapag tiningnan natin siya ay lalangoy naman papalayo. At dito, nahilo na ako mga kaspero kakaikot sa aking ulo. Kaya pagkatapos nito, umahon na ako at nagpahinga at gumawa ulit ng panibagong pagsisid. Habang nagpapahinga tayo dito sa itaas mga kaspero ay may natanaw akong isang coral trout or suno dito sa baba. Kaya agad ko tong dinive down at buti na lang mga kaspero maamo itong lapo na to kaya natira natin. At ayun sa pool mga kaspero at ito yung naging unang isda natin sa spot na to. Isang coral trout, suno or lapu-lapu mga kaspero. Panibagong pagsisid mga kaspero at kung inyo pong napansin ay sobrang linaw ng visibility dito sa spot kaya tanaw ko lang yung isda sa ilalim habang nagpapahinga ako sa itaas. Kaya dito may nakita tayong suno na naman na pumasok dyan sa ilalim ng table corals at plano ko dito mga kaspero ay silipin yung ilalim pero nung pagtingin ko sa unahan ay sumilip naman siya kaya ito. Tirahin na natin yan. Ganda pa ng patama natin mga kaspero na stone shot kaya madali na lang natin itong na-secure. At ito yung naging pangalawang isda natin dito sa spot. Isang lapu-lapu or suno or sa English coral trout. Pagkatapos nga pala nating mahuli itong mga kaspero ay lumipat naman kami ng panibagong spot. Dito tayo malapit sa Binalabag. Yan. Sila na yan. Tapos dito yung spot natin. Punta doon. At dito sa ating unang pagsisid dito sa spot mga kaspero ay may dumaan sana na isang dugtutuna. Kaso lang mailap naman kaya hindi ko na lang pinilit mga kaspero.
Panibagong pagsisid mga kaspero at dito mabante tayo sa parting malalim at sobrang linaw talaga ng visibility dito sa spot natin at habang pailalim tayo dito mga kaspero ay may natanaw na akong dalawang red bass dyan sa ilalim kaya plano ko dito dadapa muna ako para talagang lalapit sila ng gusto mga kaspero at matira natin ng maayos. At pagkatapa ko dito mga kaspero ay lumapit yung pinakamalapit sa atin pero naglanganin ako sa pesto ko kaya hindi ko tinira mga kaspero baka kasi madaplisan lang natin at masayang lang. At dito inantay ko pa yung kasamahan niya na nandun sa unahan. Pagkatapos ng ilang segundong pag-antay natin dito mga kaspero ay ito, papalapit na sa atin ng isang red bass. Kaya nung tumagilid siya mga kaspero ay tinira ko na kaagad. Kaya lang hindi natin nahila agad yung line. At ayun, pumulupot sa mga bato mga kaspero. Kaya inayaan ko lang muna kasi medyo malalim itong spot na to. Pagkatapos kong makapagpahinga ng maayos mga kaspero ay agaran ako nag-dive para i-retrieve yung sumabit na red bass dun sa batuhan mga kaspero. At ang lalim pala ng ating dinadapaan mga kaspero ay nasa 23 meters. Doon ka buok. Doon ka buok. At ayan mga kaspero at naiangat na natin itong red bass. Unang huli natin dito sa ating pangatlong spot mga kaspero. At para walang sagabal sa ating pag-dive mga kaspero ay lagay natin to sa bangka ang ating huli na red bass.
Panibang pagsisid mga kaspero, at dito may natanaw akong isang bato mga kaspero, at habang nagpapahinga ako sa itaas mga kaspero ay may natanaw akong isda na paikot-ikot dito at nakuryos ako mga kaspero, kaya agaran akong nagdive. Yun pala, isa palang red bass. Ito siguro yung kasamahan ng napana natin, kaya dito nagdahan-dahan lang ako ng paglapit sa kanya nang sa ganun na hindi matakot mga kaspero, at yun, natira natin. At sa wakas wakas pero hawakan na rin natin itong ating pangalawang huli na red bass, at panghuling huli natin sa araw na to, kasi pagkatapos nga nito ay umahan ako sa bangka kasi napagod na ako. Alas 3 na to ng hapon at kailangan ko nang magpahinga mga kaspero. At sa di ko inasahan dito mga kaspero ay nadali pa yung daliri ko, dahil nga pagkalunok ng red bass sa kanyang lalamunan ay nasali yung daliri ko. Sobrang sakit po mga kaspero, at parang tinusok ng pako yung kuko ko. Oh. Ah. Grabe. Alright. Hanggang sa bangka mga kaspero, dahil nga pagod na tayo at sakit ng ano ko. Ito. Naipit dun sa lalamunan ng red bass. Sakit. Long red bass tayo dito sa spot. Malapit lang sa ano, Binalabang Island. Alright. Pahinga na tayo. Tsaka mamaya uwi na.
At ayan po mga kaspero, ang huli ko na red bass sa day 1 hanggang day 2. Bali, total of 8 pieces po na red bass. Ito yung red bass na Maliliit ang sugat. maliliit ang sugat. Tapos yung malalaking sugat, 80 lang ang kilo. Tangigi, 13.9. 200 oh. 200 no, kahit Daragdagan. Alright. Ano te? 1,000, naka 10k. 10k. 70,000 kog allowance.